Tapos na ba ang Uniteam? Yan ang bulungan ngayon matapos mag-resign si Vice President Sara Duterte bilang Education Secretary. Ano naman kayang masasabi dyan ng palasyo? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Julie Baiza. Nagbitiw na bilang miyembro ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos si Vice President Sara Duterte Carpio. Tingin ng ilan nilang kaalyado, wala na talaga ang Uniteam. Earlier today, June 19, 2024, I sought an audience with the President and tendered my resignation as the Secretary of Education effective July 19, 2024. I have given my 30-day notice to ensure the proper and orderly transition for the benefit of the next Secretary. Ito ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte Carpio sa press conference itong Miyerkules. Tinanggap ni Pangulong Bongbong Marcos ang resignation ng Vice President bilang kalihim ng Department of Education at Vice Chairperson ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Hindi naman binanggit ni VP Sara ang dahilan ng kanyang pagbibitiw sa gabinete, pero iginiit niyang hindi kahinaan ang dahilan niyan. Ang aking pagbibitiw ay hindi lulan ng kahinaan, kundi dala ng tunay na malasakit para sa ating mga guro at kabataang Pilipino. Pangako niya, patuloy siyang susuporta sa pagtataguyod ng education sector ng bansa. Tinitiyak din ni VP Sara na maglilingkod pa rin siya sa bansa sa pamamagitan ng iba't ibang aktibidad at programa ng Office of the Vice President. Para naman kay dating Presidential Spokesperson Harry Roque, senyales ang pagbibitiw ni VP Sara sa gabinete na tapos na ang Uniteam. Well, siyempre, nandyan yung katotohanan na sira na po yung relasyon sa panig ni VP Sara at ng pamilya ng Presidente. Nagsimula po yan doon pa sa pagtanggal ng budget niya. Ang Malacanang naman, tipid ang pahayag at nagpapasalamat daw sila sa serbisyo ni VP. Isang araw naman matapos makaharap si VP Sara sa Malacanang, naging abala si Pangulong Bongbong Marcos sa pagbisita sa Tandag, Surigao del Sur at Butuan City sa Agusan del Sur. Namigay siya ng tulong pinansyal sa mga mangingisda at magsasakang naapektuhan ng El Nino. Sa ngayon, wala pang inaanunsyo ang palasyo kung sino ang papalit na bagong kalihim ng kagawaran ng edukasyon. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita.